Hello, ayun po ano. Since busy po kayo, ganito na lang. Ito na lang ano, pakipanood na lang tong video na to. Bali ito, yung plan natin sa Sun Life Assure, yung nakita mo na posting. Bali basically ano lang siya, term insurance. Pag sinabing term insurance, 5 years, every 5 years, ano renew natin. Kunyari 1,000 muna in 5 years para ano yun, 1,000 every month. Tapos in 5 years, puro 1,000 lang. Tapos after 5 years, pag i-renew mo, tumataas na siya, nagiging 1,500 na or 1,300. Bakit? Kasi ano, term insurance lang siya. So hindi siya yung ano, limited pay. Na kunyari 10 years to pay, ganyan. So ang maganda dito, term insurance siya pero mura. Mura to. Kasi in compared sa mga 10 years to pay, may pricey din talaga. And maganda dito, mura siya pero malaki yung coverage. Makita mo dito 1.5 million. Yun yung pag nawala tayo, 1.5 million makuha ng family. Pag nagkaroon tayo ng ano, ng sakit, nagkaroon tayo ng critical illness na kasama sa 30 critical illness, papakita siya mamaya. Meron tayong may claim na 1.5 million. So basically ganun lang siya. Yun yung pinaka-summary nitong plan. And yun, makikita mo dito, pinaka-focus niya is health protection talaga. So pakita ko na kung ano to. Tapos may nilagay ako ditong ano, rider or add-ons. If ever na ma-disable tayo or hindi tayo capable magtrabaho kaya rin na coma. Hindi mo na kailangan bayaran to. So maano siya, mawawave muna yung payment so hindi siya malalaps. Then kaya ako sinabi mura, bali ito 3,707. So magkano yun? 370 ano? 07 divide natin sa 3. So parang 1 to lang siya per month. 1 to per month. Pero dito quarterly yung may payment niya. Hindi siya pwede mag-monthly. Kung pwede po mag-monthly ka, pwede may auto-debit through BPI and BDO lang kami nag-accept. Then, yung 36 critical illness na sinasabi ko, kung alin man dito, ma-diagnose ka na isa dito, may makuha ka agad na 1.5 million. Then, sa cancer, meron lang tayo na ano, kailangan stage 3. Yun lang naman yung ano, yung conditions. Then, dito, kung alin man maano tayo dito, magkaroon ng claim, yan. Yan sa 36 na yan. Kung wala dito, wala tayong magkiklaim. Then sabi ko, ano siya, tumataas siya every 5 years. So nag-stay tayo ng 32, nag-start tayo ng 32. Then at age 36, magbabago na yung premium natin. Instead of 3,360 na quarterly or every 3 months, after 5 years ano na siya, magdadagdag siya, magiging 3,938 hanggang age 41 yan. Pataas ng pataas. Bakit tumataas? Syempre, mas lagiging ano tayo, maging prone tayo sa sakit pag tumatanda. So syempre, para hindi kami malugi, ayan, tinataas ng tinataas. And ito yung until age 70 or 69. Until age 69 lang itong plan na to. So pag age 70 na tayo, tapos doon tayo nagkaroon ng claim, wala tayo may claim. So actually, mura pa rin to. Considering na 21,000, 1.5 million, senior ka na, 21,000 lang binabayaran mo sa insurance. Mura na siya. Then yun lang talaga yung pinakang ano nito. Maganda ito actually. Good siya. Compared sa ano, may papakita pa kasi isang plan kung bakit ko nasabing mura siya kasi 1.5 million na. Insured ka na ng life insurance, saka insured ka na ng critical illness. So very necessary to sa atin na nagtatrabaho. Siyempre baka magkaroon tayo ng sakit. Yun, may backup plan tayo. Then, ito yung sinasabi ko isa. Ito naman, ano ko, may re-recommend ko lang kung hindi health insurance yung hinahanap mo. Pwede mo i-consider itong ano, Maxiling Prime. Ano ito Maxiling Prime? Ano siya? Insurance siya with investment. So, dati, puro life insurance lang ang insurance. Ngayon, pinagsama na. Pwede ka nang insured na may makuha tayo pag nawala tayo, yung family. Then, may naipon din na pera. So, hindi lang basta bayad ka ng bayad sa insurance. Pwede mo di ba kinabangan habang buhay ka. So, dito, papakita ko sa mamaya kung paano. Maganda dito, ito, 350,000 lang pinaka-minimum namin. So, ito na yung pinakamura. Pinakamababa pala. 350,000. Pero maganda dito, nagta-times 2. Makita mo dito, 200% of the face amount. So, mangyayari, magiging 700,000 yan pag nagkaroon ng claim. Pag nawala tayo, 700,000 makuha ng family.
And then, naglagay ulit ako ng total disability. Mura lang kasi to, kaya nilalagay ko. Parang 1-2 lang siya per year. And malaking tulong siya if ever na magkaroon tayo ng makoma tayo or ano. So, automatically paid na yung plan. Pag, ano yun, hindi mga automatically paid. Basta pag, habang na-disable tayo, hindi natin kailangan siya bayaran. So, mawi-waive lang mawi-waive. So, kaya pag 1 year tayo na coma, hindi tayo makapagtrabaho, 1 year din na mawi-waive yung plan. Then, ito yung sinasabi ko dito. Ang nakita mo dito, education, retirement, and save for milestone. Yan yung parang focus niya. Yung ano niya. Pero ayun, kaya sinabing ganun kasi nga nagkakaroon siya ng ng pera. So nagkakaroon ng hindi lang basta sa sa insurance na pupunta yung pera, napupunta din sa investment part. So palagay natin 70% na pupunta sa sa investment, 30% na pupunta sa insurance. So, ganun siya. Dito, magkano siya? So, 5,026. Ito pwede monthly. 5,026 divide natin sa 3. So, 1,600. Ang kagandahan nga pala dito, ang difference niya dun sa kabila, dun sa kanina. Dito, wala siyang critical illness. Pero pwede ka maglagay. Usually, ginagawa namin dito, mix and match. Kumukuha kami nito. Kumukuha kami nito, binababa namin to 1 million lang. Para mababa lang, para 700 or 800. Basta less than 1,000. Pag 1 million lang kinuha. Ito kasi naka 1.5 eh. Dito naman, wala siyang critical illness coverage. Life insurance lang talaga siya, tapos investment. So, pwede rin naman mag-add. Pag gusto mo talaga may critical illness, mag-add ka. O kaya, pwede ka dalawang plan. Isang ganito, isang assure, tapos isang, ito. Then dito, kagandahan dito, kaya ito na-recommend ko kasi, siya, 10 years to pay siya. So, sa 10 years mo na siyang babayaran, pero, insured ka na until age 88. Or parang habang buhay na din, age 88. Then, pakita ko sa'yo, ito. 10 years natin binayaran, 20,000 times 10, siguro nasa 200,000 lang to. O 200,000 lang. Tapos, pabayita mo dito, meron siyang investment part. So, hindi lang lahat napupunta sa insurance. Yung iba napupunta sa investment. So, yan, lumalaki siya. Nakalagay dito, 3%, 6%, 7%. Yan yung parang interest na yung possible ilaki ng pera mo. So if ever na 3% yung tinaas ng market, edi dito ka titingin. So kaya year 10, 179,000. 3% lang yung tinaas ng market. So ito yung possible mo makuha. Pag maganda naman yung market after 10 years, 200,000. Pag mas maganda yung yung market after 10 years, 218. So kung tutuusin, parang bumalik lang parang nakalibre ka ng pera ng insurance kung tutuusin, kung isipin mo siya. Kasi dito, total nito 200,000. Paano pag maganda yung market in 10 years? May 200,000 ka pa dito. So parang nakalibre ka ng 700,000 na kasi bumalik din naman yung pera mo. Kasi na-reinvest. Maganda dito, pag iniwan mo dito sa sa plan, kaya ginawa mo ang pang-retirement. So, possible siya kumita hanggang mag 600k pa. So, naging times 3 yung pera mo. Eh, paano pag hindi lang 6-7% yung tinasang market kasi ang tagal din nung time period na yun. Paano pag 20%? So, 1 point something million to. Tapos pag ginawa mo talaga siyang pwede mo to siyang gawin parang investment talaga. Pwede ka pa magdagdag ng pera dito. Kung nakikita mo mas kasi sa totoo lang, mas possible na lumaki yung pera dito kaysa din sa bangko. Kasi sa bangko, mga 1%, yun lang yung bibigay sa'yo dito. Possible mag 7%, 10% kasi nag-invest tayo sa stock market. Kailangan natin bantayan talaga yung yung pinag-investan natin. Kung nasa downtrend, kailangan natin ilipat sa uptrend na investment. Kaya si Jollibee, pababa si Jollibee ngayon, lipat natin sa McDo. So, ganun lang siya. Ganun siya nag-work. Pwede natin ilipat-lipat yung fund. So, yun yung kagandahan sa kanya. 10 years to pay. Tapos, after 10 years, pag maganda yung market, pwede mo mabalik yung pera mo. So, hindi siya tapon. Tapos yun, habang buhay tayo, pwede natin mapakinabangan. Hindi yung family lang yung makikinabang. So, pwede natin pakinabangan. And dito, pwede yung i-withdraw anytime. Yung mga dito, kunyari, ika-39,
kinailangan mo ng ano ng 100,000, pwede kang kumuha ng 100,000. Pwede mong hindi balik, pwede mo ibalik. Ngayon pag hindi mo siya binalik, mawala lang yung investment part natin. So parang yung 8,000 na lang yung re-invest. Hindi na niya mamimit yung malaking pera. Kumbaga parang yung magiging mababa na lang investment natin. Kasi 8,000 na lang matitira. So maganda talaga siya, iniiwan siya dyan. Already nadagdagan. Para hindi siya natatalo na inflation. So maganda dito siya ilagay. So basically yun lang yun. Sorry medyo napahaba. Pero yun. If ever na may tanong ka pa, and i-cascade mo lang, i-PM mo lang sa akin. Tapos yun, kikater naman natin.